Balikan po muna natin si Earl Tobias live via phone patch. Earl? Lahat sa mga kasama, magandang tanghali. Hindi nga nakikitang solusyon ng Kamara ang pagtataas ng sinisingil na buwis para sa target na mas mataas na tax collection na kailangan para mapondohan ang 6.793 trillion peso 2026 national budget. Mga kasama, paliwanag kasi ni House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, sa halip na paulit-ulit ang pagtataas ng tax, ang dapat gawin ay siguruhin lang na nagbabayad ang lahat ng tamang buwis, lalo na ang ilang malalaking negosyo. At malinaw anya ang talamak pa ring smuggling tulad ng illegal trade ng sigarilyo o tobacco sa bansa, kung saan bilyong-bilyong pisong kita ang nawawala, ang nananatiling pangunahing problema. Noong nakaraang taon lang daw, 44 billion pesos ang nawalang kita ng pamahalaan dahil sa smuggling ng sigarilyo, at iimbestigahan daw nila yan sa mga susunod na linggo. Dagdag pa ni Kimbong, nawawalang pondo na yan sa sektor ng kalusugan sana napupunta. Base kasi sa sin tax law na isinabatas, kalahati niyan ay napupunta sa mga programang pangkalusugan, partikular sa PhilHealth. Mga kasama, sabi naman ng kongresista, maiging may sa batas na rin ngayon ang Comprehensive Tax Amnesty Law, na isa rin sa pinauunang maipasa ng Pangulo. Sa bisa kasi ng amnestiyang yan, binibigyan ng pagkakataon na kusang loob na magdeklara ng buwis ang mga individual at simulan na itong bayaran ng tama. Naj. Yes, Earl. Earl, given nga no, na maraming pera yung nawawala because of illicit activities, at the same time, iniiwasan kasi yung additional tax para hindi na lalong bumigat yung pasanin ng mga low-income earners. Nabanggit ba kung paano planong i-offset or i-compensate yung mga revenue losses? Nudge, paliwanag nga dyan ni Chairperson Kimbo, no? Isa yung Comprehensive Tax Amnesty Law na tinitignan nila ngayong pangunahing option sana para masigurado na ma-achieve pa rin yung target na mas malaking revenue ng bansa. Kasi ang basa raw nila sa kasalukuyang sitwasyon, yung ibang mga hindi nakapagbayad ng tamang buwis, lalong-lalo na yung mga hindi naman sinasadya, ay kusang loob ng magdeklara ngayon kung sakasakali man na may sasabatas na nga yung amnestiya na yan. At doon nila nakikita na kapag kusang loob na lumapit ulit yung mga merong penalty sanang babayaran at makakapagsimula sila ng clean slate ulit, ay mula noon ay mababayaran na nila yung mga buwis na dapat nilang nabayaran noon pa. At hindi daw, at sa bisa din ito, no, hindi yung mga may hirap lang o yung mga nahihirapang magbayad ng buwis yung maapektuhan, kundi pati na yung mga milyon-milyon na rin yung kinita. Sa madaling salita, hindi naman daw ito pagpapawalang sala doon sa mga nag-evade talaga ng tax, kundi makatarungang pag-uulit-ulit o parang restart para makapagbayad na ng regular na tax yung mga tao natin.